Para sa iyo, ano ang kahulugan ng tahanan? Para sa ilan, ito'y magandang bahay, struktura o magagandang pundasyon. Para sa akin, ang tahanan ay ang kalikasan, kapaligiran at tahimik at payapang lugar. Lahat tayo at bawat isa sa atin may tinatawag na pangalawang tahanan. Nakahanap kami ng matatawag namin na pangalawang tahanan. And for today's camping episode, bibiyahe tayo ng Palawig, Zambales at magkakamping tayo ng 3 araw sa natagpuan namin bagong tahanan. Ako nga pala si Rex TV. Tara, biyahe tayo. Dito tayo nag-stop over sa may San Felipe. Gumilid lang tayo dito para magluto ng instant noodles. Ano lang namin sa umaga ngayon, pang-almusal. Past 10 na ng umaga, hindi pa kami nakapag-almusal. Ayan. Luluto sa commander ko sa likuran. Para pag sakto-sakto rin na makapagpahinga din si Lakbay habang kumakain tayo ng almusal. Dahil mula alas 4 ng madaling araw may bumibiyahe na tayo. Okay ang spot dito, may lilim. Luto na eh. Ilan yan? Tayo. Kakain muna tayo. Para mainitan yung sikmura. Tambay muna sa Gedli. Sa gitna ng kalsada. Hindi naman malikabok eh, no? Hindi naman malikabok yung pinuespan namin. Ito rin kagandahan na na-upgrade natin si Lakbay. Dati kailangan pa namin pumunta ng mga karinderya, fast food. Isa rin yun sa nakakadagdag din na gastusin. Kung may baon, ngayon may baon na tayo ng mga katulad ng instant noodles, mga pantawid pantawid gutom lang ngayong umaga. Para kasabay na rin ang pahinga na rin ni Lakbay din. Ayun. Makakapagluto na tayo sa gilid, pwede na tayo kumain sa gilid. Hindi na tayo gagastos ng malaki. Imbis na yung gagastosin natin na yung pangkakain natin sa mga karinderya o sa ibang kainan, malilis gastos natin. Init. Standing position lang. Nasa ano na tayo? Nasa San Antonio, Zambales. Bilis parang kanina lang nasa ano lang tayo San Felipe. Ganun yung mga bundok, tingnan mo. Yun, sunog na sunog, tingnan mo. Video mo. Ano yan? Tuyot? Tuyot, no? Hindi naman nasunog. Hindi naman ano. Ang init kasi to. Sobrang init. Sobrang init dito ngayon sa Zambales. February pa lang, ang init na. Nagpaparamdam na talaga na ano na. Na summer na dito. Sa Maynila, ganitong oras, medyo malamig-lamig pa. Kasi nga siguro dahil marami kasing dagat kasi dito, di ba? Kabila yun, sa kabila, medyo malayo. Maganda na mga kalsada dito. Yung pupuntahan nating campsite lalagpas pa ng iba. Sa may banda Palawig.
Sambales. We go, heartbeats pounding, a rhythm so fast. In this midnight romance, our souls are harassed. Whispers in the darkness, secrets untold. Eyes locked in tense, connection so bold. We sway to the music, lost in the night. A dance of passion, our bodies take flight. In the midnight romance, we ignite the spark, crossing the rhythm, dancing in the dark. Our bodies entwined as the music plays. In the midnight romance, we escape from the day. Whispers in the darkness, secrets untold. Eyes locked in tense, connection so bold. Sway to the music, lost in the night. A dance of passion, our bodies take flight. In the midnight romance, we ignite the spark, crossing the rhythm, dancing in the dark. Our bodies entwined as the music plays. Dito na tayo mga beer sa may Palawi. Uy! Ganda no yan oh. Ilog nila no? Ano yan? Yung tawag yan sa ilog na yan. Ngayon ako pa na ano yan eh. Nakikita. At sa Google Map, eh yung parang yung nakita ko kanina, pinakamalaking ilog. Ganda na kalsada nila no? Ganda na kalsada nito sa Sambales. Walang alog. Parang hinihiling ka habang nagmamaneho ka. Ganda na kalsada nila. Parang ano eh. Makakatulog ka sa sobrang ano. Relax na yung kalsada nila. At dito, hindi ko inaasahan. Mababala ko pala ako dito. Dito sa dinaanan ko, malambot pala ang lupa. Yun ang pagkakamali ko. Hindi ko siya dinouble check bago ko diretsuin. Ang kagandahan nito, ang ilang campers dito nagmalasakit sa amin. Tumulong sa amin magtulak para makaahon sa Balahaw. Muli, maraming salamat sa mga campers na tumulong rin sa amin sa araw na to. Nakakaya. Hindi lang isa tong beses lang ako na Balahaw. 2 beses pa nga. Kung napapanood niyo po to, maraming pong salamat sa pagtulong po sa amin. Nakakaya talaga. Naabala ko po kayo. Muli, maraming salamat. At kay Sir Chris, yung may-ari ng campsite na to. At sa buong pamunuan niya. Maraming salamat po uli.
tapat, no? Ambience parang nung nasa Baguio kami. Itong ganito din. Kaya patahimik. Ilan lang naman mga campers dito, puro family. Mga siguro 6 kami ngayon. Koreano, bisita dito. Annyeonghaseyo. Kada Philippines ah. Ako na gumagawa. Gagawa mo. Pusyo! Steve, bukas maraming mga bisita dito. Bukas. Marami. Ngayon kasi, weekends pa lang. Bukas, Sabado, Linggo, marami na bisita. Kaya ngayon pala mag-iimbak na tayo para bukas. Pag may mga dumating, ano kagad natin. Panggas nilakbay bukas. Mga pangkain natin, nakakamba tayo dito. Kung hindi na tayo uuwi. Kaya kailangan maparaan tayo dito. Hindi lang tayo campers. Businessman tayo, di ba? Businesswoman tayo eh. Dapat ikaw negosyo tayo dito lalo na pag ito tagirap na eh. Anyways, joke lang yun ha. Libre talaga panggatong dito. Ikaw na lang mismo maghahanap dito sa paligid lang. Libre ang bonfire. Almost 6:28 na ng gabi. Dilim-dilim na. Nagsaing na tayo dito. Para sa hapunan. Ito yung setup namin ngayon dito. Parang hindi siya naiba sa Baguio ng unang pinuntahan namin. Ayan. Para kaming ano no? Parang Pasko dito sa ano namin. Sa pwesto namin. Ayan. Hanggang paikot yan. Dalawang ilaw pa rin yung ginawa namin yung setup hanggang paikot doon. Okay. Tapos ito yung tent namin na naiwan dati. Yung sa Baguio. Tapos ang babait pa ng mga lokal dito. Binigyan pa kami ng panggatong ng ni kuya. Tapos binigyan pa kami ng upuan. Ayan. Tapos ito. May palibreng bonfire pa. Yung dami pa panggatong na binigay dun sa amin. Mabait yung ano, mga lokal dito. Kakakausap ko lang kay Sir kay Sir Chris, owner ng campsite. Siguro mga mula pagdating namin kanina, then ngayong gabi kakwentuhan uli kami nung may owner. May mga kwento-kwentuhan na about buhay, about sa campsite. Nakita ko yung dedikasyon niya. Sobra. Maganda. Hands-on siya sa mga bisita. Sa mga mga campers niya. Mostly dito ngayon, mga nagka-camping ngayon dito is puro family. Ilang kami dito nagka-camping ngayon ng pamilya? 5? 5 no?
5 pamilya nagka-camping kami ngayon dito. Ang ganda kasi ng vibes kasi dito eh. Yung spot na to, parang madalas malakas siya makaakit sa mga family. Kasi halos yung mga rules niya. Hindi ka pwede mag-video okay, may silent art. Strictly talaga sila. Mostly tulad namin, family kami, di ba? Gusto namin may mga ganyan quiet time. Saka hindi masyadong crowded. Kaya perfect spot to sa mga ano, yung mga naghahanap talaga ng campsite na tahimik. At naghahanap ng for family talaga. So, parang dito ka, mahiya ka pa nga mag-ano eh. Mag-ingay dito eh. Parang kahit tumakas yung boses mo. Saka, ang ganda rin ano, ang ganda rin ng vibes ni Sir Chris, yung owner dito. Sa edad niya na parang teenage, hindi ko lang sure kung teenager yung edad niya. Ang ganda ng vibes niya. Kaya ko ibigay lahat ng ano ng pangangailangan ng isang campers dahil pag-usapang pang pamilya. At saka natutuwa siya kasi yung mga bisita dito na nakikilala sila. Wala pa nga daw sila ano. One year. Wala pang 1 year. Wala pang 1 year pero unti-unti na sila nakikilala na. Diba? Ibig sabihin, recommendable tong campsite na to. Pero pakiramdam parang akong malilitsyon na ata. Ang init. Ang init na. Hindi, kasi nga ano, parang ano na din. Para sa lamok na din. Oo Pero nga. Para sa lamok na din. ang problema, dinamihan mo ata yung panggatong eh. Ang lakas eh. Ano, kung tinabi natin sa ano. Kulit mo eh. Gusto mong sumabog yung sasakyan. Malamang maglalakad na lang kami. Luluto tayo ng ano, chicken joy. Ang inasal. Tama. Ba't nasa lagay ng ano, chicken joy, yung Jollibee. Ano to? Tawag dito ano, Joy Inasal. Inisal. Sobrang bait ng mga tao dito. Kahit na first time natin pumunta dito, welcome na welcome tayo. Sabi nga ni Sir Chris kanina yun, no? Lahat welcome. Up, yeah. Yeah. Yan. Ala sa kaya niya. Parang di naman masyado nababad kanina, no? Grabe ka naman. Diba? Grabe ka naman. Diba? Sabawan natin. Para creamy-licious niya. May bisita kami dito ngayong gabi, oh. Kakatapos lang namin maghapunan. Oh. Ming! Psst, psst. May lahi, oh. Biglang sumulpot. Isa sa lamesa namin. Kanino kaya pusa to? Ming! Psst, psst, psst. Galing yan dito kanina. Diyan. Akala ko bato. Tapos may tinawag ko. Yan na. Eh, pumuesto pa. Uwi ka namin. Sino kaya ang alaga to? Naligaw dito. Sisi. Ming! Sisi. Hello. Ang ganda ng mata niya, no? Dilaw na dilaw. Dilaw na dilaw. Talaga ang ganda. Ang ganda ng Ang pusang to. ganda talaga Nakikita. itong pusa na to. Dyan na yan. Di naalis yan. Napilatom na. Gusto mo, Ming? Sama na namin ikaw sa uwi namin. Ang ganda. May lahi ito eh, no? Ano kaya lahi kaya to? Ang kayang lagi Ano? yan. Ganda ng mata, yung orange, no? Orange talaga. Orange. Sisilaw.
Second day natin dito mga kabiheros sa campsite. Lalabas muna tayo para bumili muna ng pagkain yan dahil naubos na yung stock namin para kagahapon. And is lalabas tayo para may lulutuin tayo ngayon hanggang mamayang gabi. Pupunta natin yung pamilyang market dito sa Palawig. Pupunta natin kasi yun lang nakita ko na mas malapit na mabibilan natin ng maluluto natin ngayon hanggang mamaya. Tara, samahan niyo ako lumabas. Ikutin natin ang kabuuan ng Palawig ng Zambales. Ay nako, buti mababait sa campsite na to. Ay, pangalawang beses na kaya ako nabalaho dito. Dahil mali ang dadaanan ko. Yun, kagahapon bago kami dumating dito, nabalaho na ako. Tapos ngayon palabas kami ng campsite. Nabalaho na naman ulit ako. Pero ang kagandahan dito, yung mga campers din dito mababait. Dahil mga campers din mababait din. Dahil dalawang beses ako nabalahaw. Dalawang beses din sila tumulong. Ewan ko, nangyayari sa akin. Wala na sa ayos yung sarili ko. Kasi nga naman parang namamahinga yung isip ko, pati yung utak ko kagahapon pa. Ngayon kung saan banda ako nabalahaw kagahapon, doon pa rin ako nabalahaw, nakakaya tuloy. Hindi sa iba naman. Nakakaya, di ba naman na na-istorbo natin umaga. Siyempre parang makapayapa ng mga nandoon mga kasama natin biglang sila, maabala natin. Pero thank you sa mga nakasama doon. Ang ganda kasi na vibes din doon. Parang mabait din yung may-ari, mabait din yung mga nandoon din. Ilan din kami nagka-camping doon? 5 family, 5 o 6. Mga ganun. May bagong parating. Tapos may mga 2 bagong parating ngayong araw. Parang nga siya, parang talagang yung mga pumupunta doon, parang suki na lang ni Sir Chris. Kasi parang kilala na rin siya eh. Kumbaga hinahanap siya pag hinahanap si yung may-ari, yung owner. Ibig sabihin, ganun talaga kabait. Ganun kaasikaso yung treatment na binibigay ni Sir Chris. Talagang hindi ka lang visitor, parang ina-embrace niya na once na nandito ka sa lugar namin, we are family. Yan nga sabi nga niya kagabi. Hindi lang campsite ang kaya niyo, pero yung bilang isang nagmamalasakit din doon sa lugar niya at doon sa mga bumibisita sa kanya. Good. Siya mismo siya nag-handle ng place. Lagi niyang inaano niya, keep in touch sa mga nandoon, sa mga pumupunta sa kanya. Ngayon lalabas tayo, pupunta tayo sa palengke nila. Malapit lang dito. Medyo nga lang, kung gusto mo lalakad pwede naman. Pero medyo malaylay. Mula kasi dun lalakarin mo talaga, medyo malaylay. Pumasok pa dito. Kahit na tayo ng papight lang natin ng maayos para tayo salamat sa mga naghahanap buhay dito. Palengke. Simple lang nun. Pwede mag-park.
Puset. Magkano? 135. 82, 80 na lang. Ayun. Kasama pala discount eh. Plus 15. Ay, thank you, Tea. Ano to, puro lihaw? Lalaki ng tilapia nyo dito. Saan galing yung tilapia po? Hindi ko alam kung saan ang ngayon. Basta yung ibibigay sa amin matagal. Lalaki. Ha? Nung minsan, dalawang piraso, may dalawang kilo. Ay, Dito na lang. okay yun ah. Pang isang pamilya na. Foot on the pedal, the engine roars, chasing the horizons beyond the doors. Windows down, the breeze in my hair. Freedom's calling, it's everywhere. Ride the wind. One. Any size po. Magkano isa? Any size? May nalaman ka pang any size eh, no? Makatawad lang, any size ka pa ha. Nagdududa ka pa kung matamis yan. Kita mo pa, sangiti pa lang natin, matamis na eh. Di ba? Thank you, Te. Sana makarami pa po kayo. Salamat. Ayun. Ayun, parang magtitinda ng ice candy. Pwede na pala magtinda ng ice candy nito. Oh. Ice candy. Ayun, 7-Eleven, di ba? Kung banda diretso sa kanan. Parang layo ng pinatingnan natin eh, no? Bigas pa, hindi na. Isang kilo na lang ng Eh di, pasok muna natin to. Ang dami na natin bit-bit eh. Eh, di pala kita yung ano, yung palawig. Ayun, no? Ito yung ano, palengke ng palawig. Talaga pa tayo. Eh, kulang-kulang pa kami. Kukuha. Bigas pa pala. Bigas, di ba? Bibili ka pa? Ano lang yung isang kilo? Tayo na lang kita dito. Ha? Ayun pala, ayun, hindi naman pala kita yung palawig. Hindi naman masyado. Tayo na lang kita dito. Ilang kilo ba bibili mo? Eh, ito lang natin bibili. Ay, ito po. Tayo na kita. Balik ulit tayo sa campsite ng tanghali na. Para makapag-prepare tayo ng pananghalian. Bilis ng oras, ang bilis ng oras no? Pag namamahinga ka, parang bilis ng oras. Pero ganun talaga pag ano, no? Pag namamahinga yung katawan mo. Tapos pag nasa isang lugar ka na alam mo yung komportable ka na ang nagre-recharge yung katawan mo galing sa pagod. Ito yung karatula na papasok sa Alon at Apoy base camp. Pag napasok niya, tuloy-tuloy lang to. Pero syempre, bago kayo pumunta dito, mas okay na mag-message kayo sa ano nila, sa page nila. Lalo na kasi minimize lang nila yung mga magka-camping. Hindi sila masyado nag-aano ng marami sa campsite. Para hindi masyadong crowded, lalo na syempre mostly ang mga talaga nagpupunta dito nagka-camping. Kaya yung space talagang kakain talaga ng malaki para sa pagse-set up ng mga camping gears saka ng ano ng
Saka yung space para sa sasakyan. Repeat ano nila, repeat campers, kumbaga parang suki nila yung Sir Chris. Eh binabalik-balikan talaga sila. Kasi nga naman, ang ganda kasi ng ambience doon. Sobra. Parang tahimik, ang payapa, tapos parang kaya natutong ka lang para mag-relax lang. Mostly mga bisita niya, puro pamilya talaga. Recommended talaga para sa buong pamilya. Mas lalo na kung mas malaki ang pamilya mo, dyan lang. May mga dumadaan palang tricycle dito. Pwede din pala palabas ang palengke. Welcome to Barangay San Juan. Ayan, isang pampalatandaan yan. Dahil yung Alon at Apoy nasasakupan ng San Juan. Ganitong view, yan. Yan ang binabayaran dito, saka yung magandang yung magandang atmosphere ng campsite, no? Tahimik lang. Yan, sa likuran ng mga puno yan yung campsite. Medyo may ilan-ilan na rin dumarating na rin kasi weekends na, diba, dito ka na punta. Yung dulo na yung gusto kong puntahan ngayon. Ang tanong nga ba, pwede ba lakarin yan doon? Mamaya maano tayo, no? Matrespassing na tayo. Hirap din no? Maganda kasi yung place na to kasi yung ilang sa dagat, parang napaka-peaceful ng campsite na to. Saka yung vibes niya yung may-ari, pati ng staff saka ng mga lokal, babait mula sa palengke. Mula sa palengke kanina babait. Parang ngayon parang nakahanap na kami ng second home namin. Ito parang hindi pwedeng hindi mo ito babalik-balikan itong lugar na ito. Ito kaganda, katahimik. Parang ang hirap kasi babasagin mo yung katahimikan ng place, no? Parang ikaw na rin ang kumbaga kung medyo good ang ugali mo at yung parang magulo kang campers, hindi ka pwede dito. Kasi halos lahat ng nagpupunta dito talaga. Peaceful lang hanap, makarelax. Saka yan, yung mga ganitong, ang ingay lang maririnig mo dito mula gabi hanggang umaga, kundi yung alon. Saka yung mga ibon. Ganda. Kaya kasi siguro nasama to sa top 5 na campsite dito sa Sambales. Yung vibes yun. Bonus na lang siguro yung dagat kasi yung sa campsite maganda na rin, diba? Mag-empake na tayo dahil pang last day na natin dito sa camp. Naka 3 days na tayo dito. Ang hirap lang iwanan kasi alam mo parang ambience kasi dito parang feel at home. Tahimik, tapos payapa yung kapaligiran, tanging huni ng ibon at alon ang maririnig mo. Which is sa amin isa yun sa mga hinahanap namin na campsite. Finally nakahanap na kami ng pangalawang tahanan. Dito lang namin nakita sa Alon at Apoy. Kita na tayo. Puntahan muna natin sa Sir Chris para magpaalam.
Hello, sir. Miles unwind, leave the weight of the Hello, sir. world behind. Uwi na kami. Uwi na kami. Doon tayo sa ban mo. Mas maganda. Parang background natin yun. Oh, anong gusto nga ako? May ano na kayo? May ilaw na kayo ngayon dito. Ay, yung saksakan. Oo, sir. Di ba, kailan lang natapos yan, sir? Nandito, kakarating yan, ginagawa yan eh. Sakto-sakto nga sir na ano na ano niyo yung mga pangangailangan ng mga campus dito. Opo, sir. Kasi, yung mga suggestion din nila, kumbaga yun lang din yung pinapriority namin eh. Tulad ng mga saksakan, additional CR. Saka maganda doon, libre, di ba? Oo, sir. Hindi kasi hindi naman lahat kasi ng Opo. camping is yung Apo. may Tama. iba may binabayaran. Opo. Kaya Sir KJ, morning po. kaya ang sarap dito sa inyo, pilatom talaga. Sir. Pag ano, balik lang kayo dito, sir. Dito ka. Mula nung dumating kami dito, in-install na nila yung charging station dito para sa lahat ng mga campers. Yun ay libre, walang bayad. May munting mensahe si Sir Chris sa mga nais pumunta sa campsite ng Alon at Tapoy. Hello everyone guys, thank you kay Sir Rix TV sa pagbisita dito sa Alon at Tapoy. Nagustuhan ni Sir yung lugar and nagpapasalamat ako dahil nagustuhan niyo yung place, tahimik. Number 1 sa atin yung katahimikan. Dahil lahat ng campers gusto tahimik na lugar. So, makakanood nito kay Sir Rix. Visit kayo dito sa Alon at Tapoy sa Palawig, Zambales. At i-welcome ko kayo dito. Sir, thank you. Sir Rix TV. Thank you everyone. Ilan sa atin naghahanap ng payapang lugar. Yung pwede makapagpahinga ang mga katawan at isipan natin sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. At isa yon sa mga dahilan kaya kami nagka-camping. Makapagpahinga ang aming mga isipan. Sa dinami-dami ng napuntahan naming campsite, ito na ang matatawag naming pangalawang tahanan. At sana gayon din kayo mga ka-bears, makahanap din kayo na matatawag yung pangalawang tahanan. Sa totoo lang, ang hirap lisanin tong lugar na to. Pero sabi nga namin, babalik at babalik kami dito kung saan nakahanap kami ng payapang lugar at maaari naming pwedeng balik-balikan. Muli, ako si Rix TV, ang official na kabiyaheres nyo. Kita-kits ulit tayo sa susunod na camping episode. Made. The sun dips low, the sky